Hello, good day. I'm here to showcase yung answer ko from the problems 1 to 5. So from the problem 1, I have used an import called data input stream and the IO exception. I will explain that later on. And dito naman sa public class student is naglagay ako ng dalawang variables which is yung string name and yung int quiz course, which is yung dalawang need natin para ma-input lahat ng kailangan natin data. Then sa constructor naman, dineclare ko agad sila para matawag natin sila sa lahat ng functions natin mamaya. Which is ito, this name and quiz scores. So in order to compute naman yung average quizzes ng mga estudyante natin is I've used this function or method which is compute average, public double compute average. Ito kinukuha nito lahat ng score and yung total length ng quizzes natin. Then pinagdi-divide nila for each student. And skip muna tayo dito sa public void. Diretso tayo dito sa public static void main. Which dito nakalagay yung mga pang-input ko, yung mga functions ko. I use try catch para pag may error na pag may maling input na nilagay si user is magtuturo ito ng error. Which is mamaya papakita ko din. So dito sa try catch, kinuha ko muna yung student name, which is string. Then yung scores, gumamit ako ng loop para i-portray lahat yung tatlong quiz hanggang 3 lang. Then, dito naman i-display mamaya. Pagkatapos niya ikunin lahat ng quiz scores is i-display niya dito. Then ito nga yung try catch, yung magtuturo ng error kapag may error yung mismong user. Then ito sa public void display info, pagkatapos niya ma-input lahat ng data na needed is i-display niya yung student name, lahat ng quizzes ng score ng mga estudyante. Then yung pinaka-last is yung average, yung kanina, yung compute average na pinakita. So for the next problem, which is yung product sales tracker, gumamit ulit ako ng ganun ulit import, same import sa unang problem. Then name I class product na may sa loob merong fields which is yung string and yung double naman para sa sales. Dito sa string, dito i-input yung mismong product name, and sa sales naman yung sales niya per week. Then, meron din ako nilagay na constructor which is yung para sa dalawa nating fields, sa dalawa nating important na variables. So, next naman is yung sa total sales naman. I use double naman para mas accurate yung mismong computation niya. And I set it to 0 muna. Then, maglululoop yan siya sa lahat ng sales na kung sa lahat ng weeks na meron na yung product na yun na nabenta. Then, i-sum niya lahat, which is yung total. Then, dito naman tayo sa public void display info. Kapag na-input na lahat ng data, which is yung kanina, yung product name and yung weekly sales is, i-input niya lahat, ilalagay niya ulit lahat ng product name, pati yung weekly sales, sunod-sunod yan. Then, as well as yung total sales na kung kinuha niya, parang sa isang buwan na to, kasi 4 weeks naman yung kinuha ko. And, dito naman sa public static void main, which is dito naman ulit yung try catch method ulit if ever na may maling input na nilagay yung user natin. Kinukuha niya dito yung product name and yung ito na yung sa per week, every week I use loop ulit para mag traverse hanggang sa week 4 and yung sales nun is ma-record din. Then I use product p to display na para tawagin na yung display info na nandito, display info method. Then ito ulit yung try catch method in order to show na kung may mali ba sa input ng user o hindi. Now let's move on naman sa pangatlong problem, which is the athlete event timer analyzer. Ngayon gumamit ulit ako ng dalawang import, which is yung data input stream and iOS exception. I named the public class athlete. Tapos sa loob nito, meron akong dineclare na dalawang variable,
which is yung string for the athlete name, and for the double, which is yung times, kasi 5 yung i-record natin mamaya. Then I declare as constructor naman para ma-declare natin yung sa mga dineclare nating field, yung mga variables. Then, para naman dito sa isang function natin, which is yung best time, gumamit ako ng double para makita yung accurate na time, para ma-sum up niya yung kung ano yung pinaka-best time accurately. Then, dito naman sa public void display, ganun din ulit, gumamit ulit ako ng system.out.println para i-showcase lahat ng mga input ng mga data na mga input ng user natin. Like yung name niya, tsaka yung time niya sa pag na kailangan i-analyze ng mismong code. Then, dito naman sa pinaka-last is yung public main, which is andito ulit try catch method ulit yung ginamit ko for the athlete's name and for the times. Ito naglo-loop siya ng 5 times para sa 5 tries nung mismong athlete kung gaano ka siya kabilis in seconds. Tinimer ko siya in seconds. In-input ko dito. Then, lastly is, pagkatapos ma-input lahat is, tatawagan niya yung display info, which is i-display lahat ng data na in-input ng mismong athlete or user. Then, ika-calculate nun yung mismong best time ng athlete na yun, or yung record high ng athlete na yun based sa mga in-input niya. So for the next problem, which is the book review, gumamit ulit ako ng dalawang import, which is yung data input stream and IO exception. Tapos I named the public class book na nag-declare din ako ng dalawang field, which is a string field, which is title ng book, and yung int array, which is yung sa ratings. So gumamit din ako ng another constructor para sa dalawa kong dineclare na ah, na object, which is the title at yung ratings. So, para sa public double average rating naman is, gumamit ako ng for each loop naman. So, yung int is, dineclare ko muna as 0. Then, I call the for each loop para maglo-loop sa each user rating. Yung R nagre-represent na user rating. Then, isasum niya yung mismong user rating na 4 na piraso na yun. Then, dito naman is, ginamit ko yung sum, tapos dinivide ko sa ratings like which is 4. So, kasi 4 user rating lang yung kailangan natin. So, dinivide ko yan para makuha natin yung average rating ng book na yan. Then, for the display info naman, I use public void. Gumamit pa rin ako ng system out at println para ipakita yung book title, yung user ratings, yung 4 na yun, mag-for loop ulit siya hanggang 4. Then, yung sa average rating, which yung calculation nung sa huli nating function, which is ito, yung average rating. Then, for the public static void main, again, dito ulit gumamit ako ng try catch para sa error handling. Then, I use system out of println para ipakita yung enter book title, yung loop for each loop again para sa 4 ulit. Maglo-loop siya na 4 na beses, which is dito enter for user rating 1 hanggang 4. Then, kapag nag-input ng maling letter or like letter yung in-input ng user is maglalabas pa rin siya ng error, which is ito yung else. Gumamit ako ng if statement. So, kapag nag-input siya ng kunyari A or B, maglo-loop lang ulit sa enter user rating. Then, ito dito naman sa last is tinawag ko na yung book. Yung display info para ipakita ulit lahat yung total. And pati yung error handling na dito ulit. So, for the last problem, which is yung summary store earnings, is gumamit ulit ako again ng dalawang import, which is yung kailangan natin. And gumamit ako ng public class called store, and nag-declare ulit ako ng dalawang field, which is yung string field para sa store name, and yung int array para sa double, yung income natin. Gumamit ako ng double para mas accurate yung pag i-input natin ng mga earnings natin.
Then, nag-declare ulit ako ng constructor para sa dalawang yan. And, for the next method is yung public double total income. Dito naman, tinototal niya yung income na meron yung earnings. Kasi, ano to, maglulup to ng 6. Kasi 6 months yung kailangan natin sa problem. So, maglulup to ng 6. So, gumamit ako ng double total kasi para accurate nga yung kailangan natin. Then, for each for each income natin is i-traverse niya yun, yung lahat ng income na yun. Isa-isahin niya through 1 to 6 months. Tapos sa kanya, ito total lahat yun. So for the next is yung void display info naman, yung public void display info. Ganun pa rin, gumamit pa rin ako ng system out at print line para mas madali natin may pakita, may showcase yung mismong mga data natin kapag nailagay na lahat. Then gumamit ako ng for each loop naman para ipakita din yung monthly income niya from 1 to 6 months. Then for the main function natin which is yung ito, public static void main. Gumamit pa rin ako ng try catch para in order na maiwasan natin yung error sa mga input natin or sa pagkakamali ng input ng users natin. So, una is nagtry muna ako system out at print line ng enter store name. Then, gumamit ako ng double para mag mag-loop siya ng 6 times in order para sa 6 months na yun. Then, tatawagan niya lahat yon. Then, i-declare niya dito enter 6 month tapos yung mismong month dito para maglo-loop lang siya from 1 to 6 to enter month 1, month 2, month 3, month 4, month 5, month 6. Then, doon na ipapakita na lahat, i-showcase na lahat. Then, dito naman i-showcase na yung lahat. Dito naman i-showcase yung earnings, yung total earnings natin from 6 months tapos yung store name. Then, ito ulit yung error handling natin which is yung catch na natin.